Yung pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo umani ngayon ng samot-saring reaksyon at pagkabahala. Ilang mga drivers may mga panawagan sa gobyerno kaugnay naman ng oil price hike. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Beta Servito. Nananawagan ng ilang tricycle drivers na kontrolin ng gobyerno ang oil price hike sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East. Kabilang sa mga unang naapektuhan ang mga tricycle drivers dahil sa kaltas kita sa kanila. Bagaman nagsasagawa ng mga hakbang ang gobyerno upang maibsan ang epekto nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng subsidy, patuloy ang panawagan ng ilang tricycle drivers na ibaba ang presyo ng gasolina. Ayon kay Elias Danlog na 40 taon nang namamasada, halos wala na raw silang kinikita at minsan pa ay walang pambili ng bigas. Anya, dapat kontrolin ng gobyerno ang pagtaas ng presyo dahil masakit ito sa bulsa. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Elias Danlog. Ano mangyayari dito sa ng Pilipinas? Kung ganyan ng taas, ano mangyayari? Di ba na? Paano kaming naghanap buhay sa lansangan? Gumagamit ng gasolina na napakamahal. Hindi nakakayanin ng mga Pilipino yon. Dapat nga babaan nila. Masakit talaga sa bulsa, katulad sa amin na mahihirap lang. Dapat nga kontrolin nila kasi kaya naman siguro nila kontrolin yan. Hirap na nga kami dito. Wala na nga kami mabiling pang pakain sa aming pamilya. Tapos ngayon dadagdagan pa yung gasolina na yan. Wala na nga kami kinikita rito Halos wala nang pambili ng bigas Ayon naman kay alias Boy na mula Kalibo, Aklan at lumipat sa Pasay na ngayon nga ay 30 taon nang namamasada. Wala naman daw silang magagawa at apektado ang mga tricycle drivers lalo na't wala silang masyadong kinikita. Narito ang naging pahayag ni alias Boy. Wala na po tayo magagawa rito. Ang magagawa lang ng gobyerno natin kung paano maresolusyonan na hindi tumasang masyado. Kasi po kami rito mga driver, lalo kami yung tricycle driver, mahirap po, lalo ngayon mahirap ang biyahe, wala na ako kami kinikita. Kahit kaunti lang, tama na pang gastos ang araw pagkain. Upang nga sa bahay ko minsan nauutang pa. At panawagan ko na po sa ating presidente na sana po gawa nyo ng paraan na huwag naman itaas ang masyado ng nakakahirap sa panahon ngayon. Oo nga, nagkagira nga sa ibang bansa, tayo dito epektuhan, wala na po tayo magagawa rito. Sana nga po, huwag muna yung agad na itaas ang malaki. Sinabi naman ni alias Joseph na isa ring tricycle driver na sa 4 na taon niyang pamamasada ay ramdam niya ang pagtaas ng presyo ng gasolina at talagang apektado ang mga tricycle drivers na tulad niya. Narito naman ang naging pahayag ni alias Joseph. Apektado po kami kasi ang pamasahe namin din nagdagdag. Tapos yung gas nagmahal. Sobrang hirap din po sa amin na nag-tricycle. Yun lang, hindi natin alam. Baka magtaas na rin ang pamasahe kasi sa mahal ng gas 4 na taon din ako dito. Yun ang naranasan to. Taas ng gas. Nakapanayam din natin si alias Willie na 50 taon nang namamasada. Anya, ang pagtaas ng presyo ng langis ay nangangahulugan din ng pagtaas ng presyo ng iba pang mga bilihin. Dagdag pa niya, hindi naman daw masisisi ang gobyerno dahil dulot ito ng kaguluhan sa ibang bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni alias Willie. Tumaas pa, tataas pang araw yan Kailangan natin yan, naghahanap buhay tayo Yan ang hanap buhay natin Pag tumaas yan, lahat ng bilihin mataas na Siyempre, mataas yung gasolina, tataas lahat yung bilihin. Kaya dapat lang talaga ang gasolina natin bumaba. Hindi natin masisisi ang gobyerno dyan dahil may kaguluhan sa ibang bansa Kaya hindi natin masisisi. Nasa ibang bansa na yan. Pag tumigil yung gulo nila, malamang bumaba uli. Samantala ay pinahayag naman ni Department of Transportation Assistant Secretary Jojo Reyes na may nakahandang fuel subsidy funds. Ito ay paghahati-hatian para sa agricultural at transport sector kung saan kabilang ang mga tricycle operators and drivers associations o TODA, delivery riders at public utility vehicle drivers. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Beta Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter.
Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.